Sa iba pang balita, lumabas sa investigasyon na mag-isang nagplano ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University at wala raw itong kinalaman sa away o bullying. Tingin ng DILG, posibleng may impluensya ang online games. Balita natin ni John Consulta. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ibinahagi niya kung paanong napuslit ng grade 8 shooter ang mga armas na ginamit sa pamaril doon noong Martes. Bago ko pumasok ng kahit anong building, check rin yung bag mo. Nakahanap kasi siya ng butas. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardiya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, nitong pababang lugar na nagsisilbing isang emergency exit din daw. Ayon kay Rimulya, wala umanong kinalaman sa bullying ang pamamaril. Walaan niyang nakaaway, nakaskwela o faculty ang shooter. Ang grade 10 na nasawi sa insidente, hindi rin daw kilala ng namaril. Sa investigasyon ng PNP, wala rin kasamang nagplano ang shooter. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek naman lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It was all in his head. Tingin ng DILG na impluensyahan ng online games ang estudyante. Kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective. Dahil dito, isinusulong ngayon ni Rimulya ang total ban sa Roblox na anya ay may link sa dark web. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox. Pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinatutupad na iba't ibang layers of protection kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Ayon sa PNP, hawak na nila ang cellphone at laptop ng namaril na estudyante sa pahintulot ng pamilya nito. Patuloy ang kanilang digital forensic examination sa gadgets ng shooter para makita ang digital footprints ng kanyang mga aktibidad online. Sa pagdinig ng Senado Question ni Committee Chair Risa Hontiveros sa CICC, bakit tumagal ng 14 na minuto bago na take down ang live stream ng pamamaril? We had visibility around mga 5 minutes. Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe Hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? that's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Puna naman ni Senator Erwin Tulfo, bigo ang paaralan sa nangyari dahil naipasok umano kasi ng estudyante ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at di dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school given na po yung sa security may lapses po sila. Kabilang din sa binigyan diin ni Hontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies ang paglaban sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online. Sa datos ng PNP Cybercrime Group, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, 74 na kaso ng extremism online na ang nahawakan nila. Dito, nasagip nila ang 42 menor de edad. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of that 74, or I mean 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Sabi mula